Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 14, 2026, Tuesday. Tuluyan nang nakapasok sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Josie. Alamin natin kung may pagbabago ba sa track nito, pero potensyal na mga bagyo sa susunod na mga araw mas nakikita na sa mga bagong datos. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang sentro ng Tropical Storm Josie na may international name na Haishen ay patuloy nating binabantayan sa silangan ng Eastern Visayas habang ang southwest monsoon naman ay nakaaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ngayong umaga ang sentro ni Tropical Storm Josie ay tinatayang nasa layong 1,095 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, ang lakas ng hangin nito ay nasa 65 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may bugso hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos ito northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, isa na itong tropical storm na nasa malayong bahagi pa ng Philippine Sea kaya hindi pa nito direktang naaapektuhan ang malaking bahagi ng bansa sa anyo ng malawakang ulan o malalakas na hangin. Pero mahalaga pa rin itong bantayan dahil habang nasa loob pa ito ng ating mas malawak na monitoring area, maaari pa rin nitong maapektuhan ang pangkalahatang weather pattern, lalo na ang galaw ng ulap at ang paghina o pagkawala nito sa mga susunod na oras. Ngayon, puntahan natin ang forecast weather conditions sa loob ng bansa. Para sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang dahilan nito ay ang southwest monsoon. Ito ang malinaw na senyales na sa kasalukuyang araw ang southwest monsoon ang kasalukuyang weather system na nagpapabigat ng ulan sa mga bahaging ito ng Northern Luzon. Sa ganitong setup, hindi lang ito simpleng paisa-isang buhos ng ulan. May mga pagkakataon na pwedeng bumabalik ang mga pag-ulan sa loob ng maghapon at may mga yugto na pwede itong lumakas lalo na kung may mas aktibong monsoon band na tumama sa isang partikular na lugar. Dahil dito, may malinaw na banta ng flash floods at landslides dulot ng moderate to at times heavy rain. Sa Ilocos Norte, maaaring maranasan ang maulap na panahon sa malaking bahagi ng araw na may mga sunod-sunod na buhos ng ulan sa ilang bahagi. Sa Ilocos Sur at La Union, pareho rin ang sitwasyon lalo na sa mga komunidad na mas open sa hanging timog kanluran at sa mga lugar na may maselang terrain. Sa mga mabababang komunidad, sa mga lugar na malapit sa ilog at sa mga paanan ng bundok, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa kapag nagtagal o paulit-ulit ang pag-ulan. Mahalagang tandaan na sa panahon ng southwest monsoon, hindi kailangang sobrang lakas agad ng ulan sa isang bugso para maging mapanganib ang sitwasyon. Minsan, ang paulit-ulit na bugso sa loob ng ilang oras ang siyang nagpapalala ng kondisyon sa lupa at nagpapataas ng tubig sa mga daluyan. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms. Ang sanhi nito ay localized thunderstorms. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity kaysa sa isang malawak na weather system na direktang tumatama sa lugar. Pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas o bahagyang maulap, tapos habang umiinit ang panahon ay unti-unting dumarami ang ulap at may mga bahagi na biglang makakaranas ng malakas na ulan sa tanghali, hapon o gabi. Sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, ganito rin ang pangkalahatang weather pattern. May mga lugar na pwedeng bahagyang maaraw sa umaga, tapos pagsapit ng hapon ay magkakaroon ng thunderstorm development. Kapag ang isang thunderstorm ay naging mas aktibo sa isang partikular na lugar, posible pa rin ang flash floods at landslides, lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga komunidad na may mahinang drainage. Kaya kahit hindi southwest monsoon ang dominanteng weather system sa buong bansa, hindi pa rin dapat maliitin ang localized thunderstorms dahil sapat pa rin ang mga ito para magdulot ng mga localized na problema sa panahon. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa northern at western sections ng Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin na mula south to southwest. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.1 meters. Ito ang isang mahalagang detalye sa forecast dahil malinaw na mas ramdam ang impluwensya ng southwest monsoon sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon. Sa mga baybaying bahagi ng western Luzon at sa mga lugar na mas open sa hanging timog kanluran,
Maaaring maging mas magaspang ang dagat at mas delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat. Kahit wala sa mismong baybayin ang isang komunidad, ang ganitong lakas ng hangin ay indikasyon pa rin na mas aktibo ang monsoon flow at mas mataas ang posibilidad ng maulap at maulang panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang track at intensity outlook ni Josie. Sa kasalukuyang forecast, si Josie ay inaasahang kikilos generally northward hanggang bukas, July 15, bago lumiko pa northeastward sa natitirang bahagi ng forecast period. Sa madaling salita, ang mas nakikitang galaw nito ay paitaas muna bago tuluyang mag-recurve palayo sa Pilipinas. Dahil dito, inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Pagdating sa lakas, si Josie ay forecast na unti-unting hihina at maaaring maging tropical depression sa loob ng susunod na 12 hours. Pagkatapos nito, maaari pa itong humina bilang low pressure area pagsapit ng bukas dahil sa hindi favorable environment. Mahalagang punto ito sa forecast dahil ipinapakita nito na bagamat tropical storm pa si Josie sa kasalukuyan, hindi ito nakikitang lalo pang lalakas habang nasa ating monitoring area. Sa halip, mas inaasahang magtutuloy-tuloy ang paghina nito habang kumikilos, pahilaga at pagkatapos ay pa-northeast. Dumako tayo ngayon sa mas mahabang tropical outlook sa loob ng 2-week window. Ayon sa bagong datos gamit ang Google DeepMind, ito ang gagamitin natin dahil hindi pa updated ang inilabas na long-range forecast ng PAGASA. Sa puntong ito, ang kasunod ni Bagyong Josie ang mas may chance na lumapit o tumama sa bansa. Sa kasalukuyang nakikitang trend, ang low pressure system na ito ay posibleng lumabas sa malayong timog silangan ng bansa sa susunod na linggo. Mula roon, inaasahang kikilos ito pakanluran. Sa kasalukuyang outlook, maaari itong umabot sa tropical storm level o higit pa depende sa magiging kondisyon ng paligid habang binabagtas nito ang karagatan. Ang isang mahalagang detalye sa kasalukuyang long-range scenario ay ang posibilidad na ang susunod na sistemang ito ay tumawid sa may northern Luzon or sa extreme northern Luzon. Sa puntong ito, hindi pa final ang track at hindi pa rin buo ang confidence sa eksaktong dadaanan nito. May mga pagkakataon sa ganitong kalayo ang forecast na pwedeng magbago ang ruta ng bahagya pahilaga, pakanluran o kahit humina ang signal ng development sa mga susunod na update. Pero sa kasalukuyang trend, malinaw na ito ang susunod na sistemang mas dapat tutukan dahil ito ang mas may chance na lumapit o tumama sa bansa kumpara kay Josie na inaasahan ng humina at lumabas ng par. Bukod pa rito, magkakasunod na sistema ang posibleng mabuo sa susunod na linggo. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat tingnan ang kasalukuyang panahon bilang isang isolated na pangyayari lamang. Habang humihina at lumalayo si Josie, may posibilidad na may panibagong low pressure system na lilitaw sa silangan at maaaring sumunod pa ang iba pang disturbances depende sa magiging lagay ng karagatan at atmosphere. Nananatiling aktibo ang tropical environment sa paligid ng bansa, kaya ang susunod na mga araw ay mahalagang tutukan hindi lang para sa immediate weather gaya ng southwest monsoon, kundi pati sa posibleng mga bagong sistemang mabubuo sa mas malayong silangan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.